O mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka kung bakit binibira ni Akop si dating Pangulong Duterte? Na kung inyo naman tutuusin mga kababayan, isa naman siyang dating policeman, di ba? Di ba ang madalas sa kakampi ni dating Pangulong Duterte ay yung mga pulis? O, pwera na lang mga kababayan kung ninja cop ka. At ang malaking katanungan mga kababayan, ninja cop ba ito si Akop dati? Ewan lang natin, pero may ipapakita tayo sa inyo mga kababayan na napaka-interesting. Na aside mga kababayan na alam naman natin lahat, marahil ang iba sa inyo hindi pa alam na etong si Akop mga kababayan ay nadawit pala sa kontrobersiya dati doon sa isyu ng Kuratong Balileng. Pero hindi lang yan ang ating natuklasan mga kababayan, dahil dalawa po pala silang Akop mga kababayan, si Romeo Akop at ang kanyang kapatid din na pulis mga kababayan na si Reynaldo Akop. At may ipapakita po tayo na artikulo mga kababayan na galing po sa Philippine Star tungkol dito sa mga Akop. Pero bago po yan, pagpasensyahan niyo po muna mga kababayan dahil wala po tayo sa ating studio. Kaya avatar lang po muna ang inyong nakikita at itong anino sa likod niya. Hindi po yan gumagalaw ang ating avatar mga kababayan. At nandito lang tayo sa likod dahil pangit ang ating camera at pabulong-bulong lang tayo na parang anino. Uy, ikaw. Uy, galaw! Ayaw gumalaw. Pero ito pa ating sinasabi mga kababayan. Philippine Star. Basahin niyo mga kababayan ha. October 4, 2001. Sinulat po yan ni Cristina Mendez mga kababayan ng Philippine Star na ang PNP files charges versus Akop and 11 others. Akop mga kababayan na and 11 others. At nung sinuri natin ito mga kababayan, akala natin si Romeo Akop pero ang kapatid pala niya na si Reynaldo Akop. At alam nyo ba kung ano ang kaso niya mga kababayan? Nahulaan nyo po ng tama, kasong drug trafficking. At graft ang isinampa ng PNP mismo dito kay Reynaldo Akop na kapatid ni Romeo Akop mga kababayan. Malamang natatandaan nyo yung alias Rosebud. Eto po yun mga kababayan. At ang sabi dito, eto raw mga taong ito, sina Akop at ang kanyang mga kasamahan, ay nagre-recycle po raw ng mga droga na nahuli nila at binebenta ulit sa kalsada. Ayon mismo yan sa artikulo ng Feedstar mga kababayan ha. So kayo na lang ang mag-connect the dots mga kababayan. Bakit ganyan na lang umasta etong si Romeo Akop na kapatid ni Reynaldo Akop mga kababayan. Samantala panoorin po natin etong sinabi ni Akop tungkol kay dating Pangulong Duterte. Dito sa Quadcom, ay narinig po natin ang mga statements given to us by our resource persons, Mr. Taguba, Mr. Guban. Diyos mio mga kababayan, tingnan nyo ang kanila talagang mga resource person mga kababayan na pinapalabas sila na universal truth ay etong mga kriminal at mga dorogista, etong mga kriminal mga kababayan at mga sangkot sa illegal na droga, may mga asunto. Eto ngayon ang reference ng mga buhaya. And Mr. Asierto. Lalo na yan sa Asierto mga kababayan. Fugitive nga yan. Nagtatago yan mga kababayan ngayon. Dahil siya yung taong responsible mga kababayan yung sa nahuling drogas sa magnetic lifter, diba? Pong nasilip ang affidavit ni Mr. Las Cañas. Lalong-lalo na yung witnesses sa ba mga kababayan? Na ngayon ay witness na sa International Criminal Court. Hindi lang correction, witness at rililing. Kaya naman po, siya ay naka-embargo at hindi humarap dito sa atin sa Quadcom. So paano kayo nakasigurado na nagsasabi ng totoo yan si Las Cañas at Matobato? Sa Asierto na hindi pala humarap dyan, hindi nag-take oath mga kababayan. Wala pa nga yung napatunayan sa korte. Tapos sinasabi na nito sa Akop mga kababayan na nagsasabi ng totoo, kriminal na sina Duterte. Each of these individuals all carried with them intimate knowledge of the inner workings of the drug trade in the Philippines. Ano po ang similarity nila? Ang similarity nila, puro sila mga walang kredibilidad. Siya namang pinatulan yung mga ulol kayo. Lahat po sila ay nagsalita at nagsiwalat. Lahat sila witness at rililing. Ang ibang version ng war on drugs. At nagdawit ng mga pangalan. At dahil dito, lahat sila ay nagdusa and they concern na si Akop mga kababayan sa pagdurusa daw nitong mga animal na ito. earned the ire of then former President Rodrigo Roa Duterte. Alam na natin yan mga kababayan na dati-rati pa na pagbaba ni dating Pangulong Duterte
gagantihan siya ng mga durugista. Ewan lang natin ha, kasali ba si Akop dito? Kayo na ang humusga mga kababayan. In the Philippines, nagsimula ang drug menace Wow. sa pag-usbong ng mga laboratory, gawaan ng droga o ang mga tinatawag na clandestine laboratories. O wag niyong sabihin si Digong ang may pakanan yan. O pinapalabas sila mga kababayan na pag upo ni dating Pangulong Duterte, lumaganap ang droga. Baliktad ang mga utak ng mga ungas na ito. Eventually po, narinig natin na ito ay napalitan ng business model ng pag-angkat or importation ng droga sa bansa. Dahil sarado na lahat o dahil tinutog si dating Pangulong Digong. Malakas ang business of drug importation sa Pilipinas. Ang isa sa mga kadahilanan nito ay ang mga importer ng illegal drugs were able to skillfully exploit cracks sa ating sistema para makapasok ang droga sa ating bansa. O alam na natin ito mga kababayan. Ituturo niya si Digong mga kababayan na siya nag-import ng droga. Ay Diyos mo yung mga animal na to. Kung si Digong pa, bakit nahuli? Ito kasabot ang presidente. Lusot na yan. Ang tanong, bakit parang kabisado ng mga importers na ito ang mga vulnerabilities sa ating port security? Simple lang pala ang sagot. Dahil may protection, dahil may connection. Sinasabi nitong si Akop mga kababayan na si Duterte ang nasa likod niyan. Ay naku, itong mga animal na to. For now, I will let these headlines shown here speak for itself. Teka muna Akop ha, may papakita din kaming headlines. PNP files charges versus Akop. Kapatid yan Romeo Akop mga kababayan. And 11 others sa drug trafficking. Yan ang ipapakita naming headlines sa'yo. Tapos itong si Akop mga kababayan, nung kaharap niya si dating Pangulong Duterte, kameme, para po talagang maamong tupa mga kababayan na we'll take it slow. Hindi po niya talaga makastigo si dating Pangulong Digong ng diretso. Takot yung mga ganitong klaseng tao mga kababayan, mga duwag yan. Nung kaharap na si VP Sara Duterte, nakapagsalita ba yan? Nga, pareho sila ni Paduano. Hindi nakaporma mga kababayan. Naghurumentado lang nung umalis na sila. At pagkatapos nilang humarap mga kababayan, sila ating Pangulong Digong at si VP Sara Duterte, hindi na nila iniimbita. So paano nila na-conclude mga kababayan na Grand Criminal Enterprise, Mafia, sentro ng sindikato sina dating Pangulong Duterte, Bato, Bongo, gayong hindi naman nila nakausap ito. At ang kanilang mga reference mga kababayan ay hindi naman nag-take out dyan. Wala po dyan mga kababayan. At ang common sa kanila ay puro sila may sabit sa droga, puro may asunto, puro may kaso. Yung isa nga ay nakabingbing pa doon sa bilibid mga kababayan at baliktad na yung mga nakontempt na abogado. Yung Chief of Staff VP Sara gustong ipatapon doon sa Women's Correctional na talagang kulungan ng mga kriminal. Tapos yung kriminal na mga kababayan na nandun sa bilibid doon sa kwarto ng Kongreso. Just be yung mga animal na to. So anong masasabi niyo dito mga kababayan? Kung ano ba talaga ang pinaglalaban nitong si Akop? Bakit binibiran niya ngayon si dating Pangulong Duterte? At pinapalabas pa niya na si Duterte daw ang sentro ng Grand Conspiracy, yung Grand Criminal Scheme, Mafia mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.